Tayo po ay magpapatuloy dito po sa chapter 54 po ng Psalm o awit. At ito po ay isang panalangin upang saklolohan. Sabi dito, isang maskil ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng mga instrumentong may kwerda. So, ito po ay sulat po ulit nitong si David. At konti lang ito hanggang verse 7 lang po itong isinulat po niya na panalangin, unlike doon po sa mga previous na mga napag-aralan po natin ay may mga mahahaba, pero ito makita po natin na konti lang yung naisulat dito, hindi katulad nitong chapter 55. Yung chapter 53 ay medyo konti lang din. At may mga ganun, hindi natin alam kung bakit konti lang yung kanyang sinulat, samantalang yung mga ibang mga mga sinulat po niya ay mahaba. At titignan natin. Sabi dito sa chapter 54 verse 1, makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas. Makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas. So, katulad nga ng nabanggit ng ating heading or ng ating title dito po sa chapter 54, ito po ay panalangin upang humingi ng saklulo itong si David, napakaganda lang talaga 'yon, na sinusulat niya lahat ng kanyang mga panalangin. At yung pagpapagal po niya sa area po na ito ay napapakinabangan po natin, magpasa hanggang ngayon. At maging naman sa mga nakaraan ng mga history natin or yung mga kwento ng nakaraan, napaka ganda lang talaga na may mga nagsulat sa mga yung mga nagdaan ng mga panahon, kasi doon natin nakikita, doon natin nakikilala, doon natin nalalaman yung mga tagpo sa nakaraan. At may mga ganun na talagang mga tao na passionate in writing because they believe na yung mga isinulat po nila nakasaysayan ng kanila pong mga buhay or yung mga tagpo sa kanila pong buhay ay magiging encouragement ito ng mga next na generation or gustong i-preserve ng writer yung mga magaganda na tagpo ng kasaysayan ng kanilang henerasyon. At hindi katulad sa kapanahunan natin ngayon na kahit ngayong Facebook, kahit naman nagre-remind po yung Facebook ng every year. Hindi ko alam kung ilang taon siya na pwedeng mag-remind. Pero hindi kasi natin pwedeng masabi na hanggang kailan siya. Hanggang kailan magtatagal na gagamitin ito ng tao. Kasi for sure, magkakaroon ng panibago ulit na mga klase ng mga app or yung mga gadgets natin or gadgets nila sa mga susunod na kapanahunan. Hindi tayo nakakasiguro na ma-preserve yung mga isinulat natin, yung mga Minay Day natin. 24 hours lang yun, or yung mga ibinabahagi natin sa buong mundo. Hindi natin alam kung hanggang kailan siya
mananatili. Hindi katulad ng mga ginagawa ng mga grupo ng mga Hudyo sa bansa po na ito, na kung saan ay talagang nagsusulat sila, sinusulat nila yung Tanakh or yung holy writings nila. Talagang every year sila na nagpapagal para doon po sa preservation ng napakagandang kwento ng Diyos na meron sila. Ito yung wala sa mga Pilipino sa kapanahunan po na ito, yung walang pagpapahalaga sa bibihira lang yung nagpapahalaga sa kasaysayan at maging yung nagpre-preserve, 'di ba, sa hinaharap, Iilan lang talaga siya. At naalala ko nung bago-bago pa kami dito sa bansa po na ito. Kasi ibang-iba na ngayon yung nakikita natin, may mga buildings man siguro diyan, pero marami na ring mga pinag-iba, 'di ba? Kahit yung mga forma ng mga takana noon magulo dati, dami-daming mga takana, tapos yung mga bases diyan sa Hadar ay talagang punong-puno yung mga kalsada diyan ng mga umiikot na mga bases, at yung takana dati ay diyan sa may tapat ng Sherut, going to Tel Aviv. May takana diyan dati. Tapos yung pangalawang takana ay nandyan sa malapit sa McDonald's. Meron din doon sa malapit dati sa Kupat Hulim, So yung mga ganong mga tagpo, hindi na yun alam ng mga baguhan, di ba, sa kapanahunan na ito, At hindi pa kasi uso din dati yung mga video, wala tayong, hindi tayo nakapag pitch pa dati, picture pa, di ba, yung uso. Pero maganda lang na alalahanin, di ba, yung mga ganong tagpo, para nakikita yung improvement, kung paano po nag-improve, di ba, yung isang lugar, kahit naman yung mga pamantayan, di ba, ng buhay ng tao ay nag-iiba din, nag-iiba din yung klase ng kanilang mga pamumuhay. At yung mga nakaraan, hindi ko po alam kung anong mas gusto po ninyo, di ba, yung nakaraan o yung kasalukuyan, kasi hindi pa naman natin alam kung anong klaseng buhay meron sila, di ba, sa hinaharap, Pero dito sa Bible, hindi siya naluluma, hindi yung mga kwento po dito ay hindi mo po pwedeng sabihin na luma na yan, di ba? Iba na yung mga generation ngayon. Nakaka-amaze lang na it will always be applicable, di ba? Kahit sa mga kapanahunan noon, ngayon, at sa hinaharap. Alam mo yun, talagang mapapakinabangan pa ito. Hindi lang tayo yung mga na napagpala sa pag-aaral natin sa banal na kasulatan. Marami na ring mga tao yung napagpala po nito, dahil may isang katulad po nitong si David, 'di ba, na talagang nagpagal siya sa kanyang pagsusulat. Nagpagal siya kahit yung kanyang mga panalangin ay kanya pong isinusulat. Kung paano na nakita po natin na yung kanyang buhay, pinaglaanan po niya ng panahon, yung lahat ng kayong mga oras niya sinusulat yung mga ito, di ba? Kasi wala na siyang ginawa, siguro lagi siyang may note na may notebook siguro na nadala, na kahit nasan man siya, nagsusulat siya, di ba, ng kanyang mga panalangin na kung saan ay kahit sa atin na nakakabasa po nito, na-amaze po tayo kung paano po niya i-devote yung kanya pong sarili sa pakikipag-ugnayan, di ba, sa Diyos. So sabi niya, makapangyarihang Diyos, ako'y
iligtas. Makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas. Ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Ipagsanggalang mo ng iyong lakas. What is very amazing dito po kay David, marami siyang resources para, alam mo yun, para maipagtanggol niya yung kanyang sarili. Isa siyang magiting na mandirigma. He can train people to be like him. Diba? Ano siya, nakikita niya yung mga yung mga strength kahit ng mga bata pa na mga mandirigma, at marami siyang po pwedeng maibahagi sa kanila, no? Yung mga magagaling na mga yung magagaling na mga mandirigma, pwede silang makapag-train para i-secure, 'di ba, yung kanilang sarili, no? At meron din naman siyang resources na kung saan ay kaya po niyang mag-hire ng napakarami pong mga magagaling na mandirigma para yung safety niya ay 100%, no? Kung ganun yung kanyang kaisipan, kasi ganyan naman sa kapanahunan natin ngayon, no? Nag-hire yung mga may pera ng kanilang mga sangkatutak na mga bodyguards, ina-assign po sila sa kung saan-saan, 'di ba? Bumibili po sila ng mga mamahalin, 'di ba, ng mga sasakyan na hindi tatamaan ng mga bala, ng mga bomba para ma-secure, 'di ba, yung kanila pong buhay doon po sa mga possible na threats sa kanila. David can also do that. Kasi 'di ba, napakayaman po niya na hari, at magaling po siya na hari. Pero hindi ganun yung nakita po natin dito po kay David. Kahit doon po sa kanyang mga pagsusulat, nakita po natin, 'di ba, na yung kanyang buhay ay lagi po niyang ipinagkakatiwala sa Panginoon. Laging si Yahweh pa rin yung hinihingan niya ng tulong. Laging si Yahweh pa rin yung kanyang kinakausap, no? Sa panahon ng kanyang kagipitan, sa panahon ng kanyang kalungkutan, sa panahon na nasa danger siya, sa panahon na binabaliwala siya, 'di ba? Sa panahon na ipinagpalit siya, sa panahon na alam mo 'yon, trinaydor siya, hindi siya pinili ng ipagtanggol. May mga ganun sa tagpo naranasan din niyang pinagdamutan siya, 'di ba? Yung hindi siya tinulungan. May mga ganun na tagpo sa buhay niya. Pero ang lagi niyang pinagsusumbungan, ang lagi niyang pinagbibigyan, 'di ba, ng kanya pong mga daing, yung kanyang mga pagdaing ay walang iba kundi si Yahweh, no? Kundi si Yahweh. Napaka strong po niya na mandirigma, pero yung magtiwala kay Yahweh, yun po yung kanyang unang ginagawa. Kahit yung kanyang mga pag-iyak, 'di ba, ina-address po niya dito kay Yahweh. Verse 2, sabi dito, "Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin. Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin." Si David hindi siya naghahanap ng mga taong makikinig sa kanyang mga sentimiento. Si David hindi siya nagtatawag kasi kaya po niyang gawin yung mga bagay na yun ng mga taong makakausap dahil siya'y malungkot o kaya dahil siya'y dumadaan, 'di ba, ng kanyang mga problema. Ang lagi niyang kasama doon po sa kanyang maging sa kanyang pag-iisa ay walang iba kung hindi yung kanyang panulat, 'di ba? Yung kung ano mang klaseng papel yung meron siya, 'di ba, sa kanyang pagsusulat. Even siguro during yung kanyang old age, 'di ba? Hindi man siya makasulat pero may tagasulat automatically, 'di ba, para sa kanya na isusulat kung ano po yung kanyang mga sasabihin, no? Sabi niya, "Dinggin mo, O Diyos, aking
panalangin. Kailangan pa bang isulat ang mga ito? Sabi ni David, oo, sulat mo lahat yan. Di ba? Siguro sa mga panahon na hindi niya kaya, di ba? Kasi nagkasakit nga siya, di ba, nagkasakit siya ng matindi, sa kapanahunan niya. Hindi pa naman siya masyadong matanda, pero nagkasakit kasi siya. At yung sakit niya ay hindi basta-basta ordinary lang, di ba, na sakit, no? Isulat mo lahat yan. Diba, sabi ng taga-sulat niya, pati ba naman ito, isusulat pa rin. Pero isinulat niya. At alam mo, napapakinabangan lang talaga natin, sa mga kapanahunan po na ito, no? Kasi si David ay hindi naman iba, diba, sa atin. Kaparehas lang din po natin siya, diba, na isang tao na umaasa, no, sa pagtulong ng Diyos at sa pakikinig ng Diyos, no, sa kanyang mga panalangin. Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin, iyong ang pakinggan aking mga daing. Ilang beses na nating na encounter yung mga ganitong messages, yung mga ganitong mga sulat, no, yung mga ganitong mga pagsamo sa Panginoon. Marami na tayong beses na encounter ito, na sinulat po nitong si David. Pero hindi pa siya tumitigil, no? Hindi po siya tumitigil sa paghingi ng guidance sa Panginoon, paghingi ng tulong sa Lord, paghingi ng strength, 'di ba, sa Panginoon, paghingi ng kaligtasan sa Diyos, no? Marami ng tagpo, no, kahit sa atin sa pag-aaral, marami ng tagpo, 'di ba, na na-encounter po natin na ganito po lagi yung ginagawa nitong si David. Hindi siya nagsasawa, diba? Kaya kahit minsan yung mga natin, diba, pare-parehas lang naman yung mga hinihingi natin, diba, sa Panginoon. What is good to the Lord is He is always willing to listen, diba, sa mga sinasambit po natin, diba, sa Kanya, sa mga binabanggit po natin sa ating mga daing, no? Meron po ba tayong daing, 'di ba, sa kapanahunan po na ito? Ano yung ating mga idinadaing, no? Napakarami siguro, no? Lalong-lalo na sa kapanahunan po natin ngayon, na kung saan ay nakita talaga natin ng harap-harapan, 'di ba, kung papaano po niloko, 'di ba, yung sambayan ng Pilipino, no, nang dahil po sa corruption, no? Yung mga ganong kalaking halaga, 'di ba, nang nawawala sa isang departamento lang, 'di ba, ng gobyerno. Enough na sana 'yon para makapag-establish sila ng mga free na institution para sa medical, 'di ba, ng mga Pilipino. Yung katulad ng sa ibang bansa, 'di ba, na hindi na sila nagbabayad, 'di ba, sa kanilang mga check-up, sa kanilang mga hospitalizations, 'di ba, nakapag-provide na sana ng mga ng mga magaganda, 'di ba, ng mga apparatus to be used, 'di ba, sa mga, kahit sabihin natin mga public hospitals, 'di ba, sa atin. Grabe, I don't know if you feel yung pain. Pero ako, nafe-feel ko yung pain. Na, alam mo yon, yung sayang, 'di ba? Sayang lang talaga yung mga ganun. And kahit yung mga investigation na nagagawin dahil sa klase ng justice system natin, 'di ba, mga kapatid, bago mahatulan yung mga akusado, baka abutin na yun ng siyam-siyam, 'di ba, hanggang sa magpapalit na lang ng mga faces, tapos panibago na naman ng mga mga tao, 'di ba, na mag-handle sa mga kaban or sa mga resources, 'di ba, ng ating bayan. Sa dami ng mga mananampalataya, 'di ba, sa Pilipinas, sa dami ng mga nananalangin marahil, no, sa kanilang mga personal na mga idinadaing, 'di ba, sa
sa Panginoon. Pero ilan kaya sa mga numbers ng mga Christians yung talagang dumadaing sa Panginoon nang dahil sa corruption? Or ilan kaya yung mga dumadaing sa Panginoon ay panalangin yung mga government, di ba, na mga officials na humahaw. Wala yung ating pagtitiwala wala naman sa mga government officials, di ba? Wala naman sa kahit na sino, kundi sa Panginoon. Pero yung mga injustices, di ba mga kapatid, hindi naman binanggit ng scripture na manatili na lamang tayo na tahimik, 'di ba, sa mga injustices na nakikita po natin. Kasi even the Bible is commanding us to stand to what is right. To what is right. At alam po natin na yun ay matatagpuan natin, 'di ba, sa Panginoon, no? Yung mga pag kasi walang ganun kahit sa scripture nakita po natin na alam mo yun, they obeyed the government, pero hindi po ibig sabihin nun na tumigil po sila sa pagpili, 'di ba, sa kung ano po yung tama na dapat po nilang gawin, at higit sa lahat talagang nag-devote po nila yung kanila pong sarili, 'di ba, sa pananalangin at paghingi ng intervention, 'di ba, ng Diyos sa lahat ng mga issues po nila, 'di ba, na hinarap sa kanila pong mga buhay, no? So itong si David, sabi niya, pakinggan mo Lord yung aking daing. Ano yung idadaing mo, David? Sabi dito, ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. Bakit ba nagmamataas yung isang tao? Bakit ba siya nagmamataas? Bakit ba siya nagiging malupit? Bakit ba siya pumapatay? No, bakit ba siya bakit ba niya ginagawa kung ano yung gusto niya? Bakit ba siya nagnanakaw? Bakit ba siya nangangalunya? Bakit ba siya lumalapastangan, 'di ba, sa Diyos? Bakit ba siya hindi sumusunod sa Diyos? Sinabi po sa atin ni David po dito, sapagkat nilimot sabi dito, kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin, no? Kanilang nilimot na ang Diyos ay sundin. Gumagawa ang isang tao ng paglapastangan sa Diyos dahil hindi po siya takot sa Diyos. Ayaw niyang sundin ang Diyos. Ganyan po yung gawain ng tao, 'di ba? Kahit noon, kahit ngayon. Bakit ba nangangalunya yung isang tao? Kasi hindi siya takot sa Diyos. Bakit ba siya pumapatay? Bakit ba pumapatay yung tao? Kasi hindi siya takot sa Diyos. Bakit ba ginagawa ng tao? Bakit hindi pinapangalagaan ng tao yung gawain ng Diyos? Bakit hindi niya minamahal yung iglesyang minahal ng Diyos, no? Minamahal ng Diyos kasi hindi siya takot sa Diyos. Hindi ganoon kalaki yung kanyang pagtingin sa Diyos. Hindi ganoon ka solid yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero si David, hindi po siya ganon, no? Grabe lang yung kanyang pagtingin. Grabe yung kanyang garabing kalaki yung pagtingin po niya sa Diyos, na meron siya. Kaya sabi niya, Lord, iligtas mo ako. Iligtas mo ako sa mga taong mapagmataas, sa mga taong malupit, sa mga taong ikaw ay nilimot. Ikaw ay nilimot, no? Maaaring yung mga taong ito ay dating nakakilala po sa Panginoon, pero nilimot nila ang Diyos, no? So, uulitin, Sela, sabing ganun, 'di ba? Aawitin ulit ito ng punong mga awit, sabi dito. Verse 4, batid kong ang Diyos ang siyang tutulong. Bakit ka humihingi, David? Kasi batid ko ang Diyos. Siya lang yung tutulong. Siya lang talaga yung
tutulong sa akin. Tagapagsanggalang ko, aking Panginoon. No? Kahirap ng pinagdaanan mo. Oo, nahirapan ako sa lahat ng mga pinagdaanan ko, pero nanatiling tapat ang Diyos. No, nung mag-isa siya, 'di ba, sa disyerto, may mga tao na pumunta po sa kanya, sinamahan siya, 'di ba? Ginawa siyang pinuno ng grupo po na iyon. Hindi siya pinabayaan ng Diyos, no? May mga tagpo sa buhay po natin, 'di ba mga kapatid, na kung saan ay dumanas po tayo ng matitindi pong mga pagsubok. Kung titignan lang natin yung mga pagsubok, manghihina po tayo. Pero yung provision ng God, yung supplication ng Lord, kapag dun po tayo nag-focus, lumalakas po tayo. No? Lumalakas tayo. Maraming mga kaparaanan si God kung paano tayo abutin doon sa mga panahon ng desperation or nasa desperate tayo, 'di ba, na situation. Sabi dito, ang hinahangad ko ay maparusahan sa gawang masama ang mga kaaway. Ang Diyos na matapat, sila'y wawakasan. So, lahat naman po tayo siguro ay katulad po ng panalangin po nitong si David na ayaw natin na yung mga kaaway po natin, sila yung magtagumpay. Ayaw natin na yung masama, sila yung magtatagumpay. No, yung mga kwento sa nakaraan, 'di ba, doon po sa pakikipaglaban ng mga Kristiyano, sa mga pakikipaglaban sa mga Kristiyano tungkol laban doon po sa mga hindi mananampalataya, sadyang napakatindi. No, talagang pumapatay din po sila, 'di ba, sa nakaraan. At kung iisipin natin, bakit sila ganon, 'di ba, na pumapatay din? Ang una kasi nilang ginagawa dati, nakikipagkasundo sila for peace. Pero kung ayaw makipagkasundo ng mga unbeliever, doon nagkakaroon ng digmaan, 'di ba? At pinapatay sila. Pinapatay ng mga unbeliever, mga heathen na sinasabi nila, 'di ba? Yung mga hindi mananampalataya, pinapatay yung mga mananampalataya. So lumalaban din po sila. Ang pakikipaglaban sa mga kapanahunan po na yun ay talagang physical, talagang buhay po nila. 'Di ba, yung kapalit ng pagtanggap po nila sa pananampalataya, na meron po tayo sa kapanahunan po na ito. No? Grabe yung digmaan, 'di ba, sa nakaraan na mga panahon. Alam mo itong kwento ng Biblia, itong Holy Bible na meron po tayo. Marami pong buhay ang nawala, 'di ba? Sa pakikipaglaban. Maingatan lang yung pananampalataya po na. Maraming tao yung nagbuwis ng buhay, 'di ba? Hindi katulad sa kapanahonan po natin ngayon na talagang we are freely to read, to study the scripture. Every time na babasahin po natin yung mga pahina po ng mga meron po tayo ngayon sa scripture, isipin po natin yung mga tao na talagang nagbuwis ng buhay po nila dahil ayaw po nilang itatwa yung kanila pong pananampalataya, 'di ba, sa Diyos na meron na ipinapakilala sa atin ng banal na nakasulatan. Marami mga kapatid yung nagbuwis ng kanila pong buhay. Maingatan po lang yung kasaysayan, yung napakagandang kasaysayan, 'di ba, ng banal na kasulatan na atin pong binabasa, pinag-aaralan, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, no? At darating din yung panahon na magiging ganon din yung kwento natin kung tayo man po ay abutin ng mga ganong klase ng persecution na kung saan ay itatatwa mo ba. Nakikita natin yan, 'di ba, sa mga ibang countries na kapag hindi nila itinatwa yung pananampalataya po nila, 'di ba, sa Panginoong Hesus,
pinapatay po sila. So darating yung ganong tagpo sa buhay ng isang mananampalataya. Magiging katulad din ba ng mga tao po na itong si David, na hindi po niya iniwan, di ba, ang Panginoon niya. Sabi dito, buong galak naman akong maghahandog. So, pinapanalangin ni David na maparusahan yung kanyang mga kaaway. Napakahirap nito, di ba? Kasi sa panahon po ng Panginoong Jesucristo, ang binabanggit po niya, di ba, is love your enemy. Mahalin mo yung iyong kaaway. Paano yung kaaway mo na yun? Hindi naman nakikipagkasundo, di ba, sa'yo, at gusto kang patayin. So you need to defend also yourself. We can identify itong si David, di ba? We can put then yung ating pong puso dito po kay David. Kasi banta po ito sa kanyang security yung mga enemy. Banta sila sa kanyang buhay. Pero hindi po siya gumawa, uulitin po natin, ng kanyang sariling kaparaanan. Diba? To eliminate these people. Una sa lahat, sinasangguni po niya, diba, sila sa Panginoon. Lord, wakasan mo sila. At kung gagamitin mo ako para i-execute sa kanila yung iyong galit, no? Nakita po natin na si David nakikipaglaban din po siya. 'Di ba? Hindi siya nakikipaglaban para sa kanyang sarili. May mga tagpo na ganun po yung kanyang ginagawa at nagfi-fail po siya. Pero kapag nakikipaglaban po siya sa panig, 'di ba, ng kanyang Panginoon, nagkakaroon po siya, 'di ba, ng kanyang tagumpay o ng tagumpay na ipinagkakaloob sa kanya, 'di ba, ng Diyos. Sabi dito, buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahil sa kanyang kagandahang loob. David, hindi pa nawala yung iyong mga kaaway. Hindi pa sila pinarusahan. Pero sabi ni David, kahit hindi pa, 'di ba, hindi pa uma-action yung God, hindi ito magiging hadlang sa akin upang hindi ko siya handugan, hindi ko siya purihin. Saan ka nakakita ng ganong klaseng tao? 'Di ba? Na grabe lang yung kanyang pagtingin sa Diyos na meron siya. Sabi niya, buong galak naman. Hindi pa nga tapos yung hindi pa nga binibigay ng Lord yung yung kasagutan sa panalangin mo. Okay lang 'yon basta sinabi ko na sa Panginoon, 'di ba? Sinabi ko na sa Diyos. Ang gagawin ko ngayon, maghahandog ako ng buong kagalakan. Buong galak naman akong maghahandog. Habang ang God, ginagawa niya yung kanyang tungkulin, 'di ba? Ginagawa niya yung kanyang pamamaraan. Kasi we can never dictate naman the Lord. Hindi natin pwedeng diktahan, 'di ba, yung Panginoon. Kasi alam naman niya kung ano yung kanyang ginagawa. But once itong si David, sabi niya, na-entrust ko na yun sa Panginoon. No? Hindi na yun issue para sa akin. Basta nabanggit ko na yun sa Lord. At kung hindi ko pa nakita yung kanyang pagtugon, ipapanalangin ko ulit. Hindi ako titigil, di ba, sa pananalangin. Kaya nakita natin na maraming mga tagpo dito po sa book ng Psalms, sa kung saan, kung titignan natin yung bawat tema, di ba, ng mga ipinapanalangin po ni David, di ba? Parang pare-parehas lang patungkol sa kanyang mga kaaway, patungkol doon sa protection na ipagkakaloob sa kanya, di ba, ng Diyos. Sabi, hindi ako titigil. No? Buong galak akong magbibigay, di ba, ng aking handog. Buong galak naman akong maghahandog ng alin? Ano yung iyong ihahandog? Ng pasasalamat kay Yahweh. Ng pasasalamat, saan ka magpapasalamat? Hindi ka pa nga tinutugon. Sabi niya, hindi yun yung issue sa akin. Magbibigay ako ng aking handog ng buong galak ng pasasalamat kay Yahweh dahil meron akong isa na higit na nakikita. 'Di ba, na pasalamatan. Yun ay yung kanyang kagandahang loob. Ang ganda-ganda ng mga sinasabi nitong si David. Magpapasalamat ako dahil mabuti siya. Nagpapasalamat ako dahil doon sa kanyang kagandahang loob. Yun enough na para sa akin para pasalamatan siya.
Di ba? Hindi na niya inisa-isa yung mga blessings na tinatanggap niya, di ba, sa Panginoon. Kasi alam niya na lahat ng mga tinatanggap niya sa buhay na meron siya ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kahit sa atin, di ba mga kapatid? Maganda yun na tignan po natin. Di ba na lahat ng meron po tayo, kahit yung mga maliliit na mga bagay sa tingin natin or sa tingin ng iba, di ba? Yung bigyan ka ng pandesal, ganun. Bigyan ka ng ulam, di ba? Bigyan ka ng mga gamit mo. It is because of the kagandahang loob ng Diyos. Siya po yung kumikilos doon. Di ba? Kasi we cannot dictate people to give us. Alam mo yun? We cannot dictate them. Pero dahil doon sa kagandahang loob ng Diyos, siya yung talagang nagbibigay po nito. He just only uses people to reach us. No? Ang buti-buti ng Lord lang talaga, 'di ba, sa buhay natin. Siya yung talagang higit na napapapurihan, no? Dahil doon sa kagandahang loob niya sa atin, no? Binibigay po niya yung mga pangangailangan po natin. Kahit yung mga pinapanalangin natin sa tingin natin, hindi pinapakinggan ng Diyos kasi hindi pa niya tinutugon. Pero ang dami niyang display ng kanyang kagandahang loob, 'di ba, na ibinibigay sa bawat isa po sa atin. At iyon ang alam ni David, 'di ba, na reason para siya po ay magalak, no? Para siya ay magsaya sapagkat meron siyang isang Diyos na dahil doon po sa kagandahang loob na meron ang Diyos na ito, nagkakaroon siya ng kung anong meron siya, 'di ba, sa kanyang buhay. Ano pa, David? Ano yung mga ginawa pa ng Diyos sa iyo? Sabi dito, iniligtas ako sa kabagabagan. Iniligtas ako sa kabagabagan. Iniligtas niya sa mga kaaway at aking nakitang sila ay talunan. At aking nakita na sila ay talunan. No? Maraming 'di ba? Maraming display kung papaano po natatalo, 'di ba, yung mga kaaway. No? Kasi yung isang nagtitiwala po sa Panginoon, ano yung pinaka blessing na meron siya na wala doon sa kanyang mga kaaway. Yung nagtitiwala sa Panginoon, 'di ba mga kapatid, meron siyang security kahit na napakagulo ng kanyang paligid. Meron siyang kapayapaan. Yun yung meron tayo, 'di ba, na meron tayong security sa Panginoon, meron tayong joy, meron tayong peace, 'di ba? Na kahit hindi man tayo kasing yaman ng may mga 40 na luxury na mga sasakyan, 'di ba? Pero meron tayong kapayapaan, 'di ba, na nakakatulog tayo sa gabi, 'di ba, ng maayos dahil alam natin na merong isang Diyos na nagbabantay, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. At kung titignan natin yung ating buhay, maraming benepisyo yung isang maging mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. Napakaraming benepisyo noon. 'Di ba, kung kahit isipin mo na lang yung klase ng lifestyle ng isang mananampalataya at ng hindi mananampalataya. Yung hindi mananampalataya, grabe kung abusuhin niya, 'di ba, yung kanyang sarili. May mga ganon, no? May mga ganon, may mga unbeliever din naman na maingat sa kanilang mga katawan, 'di ba? Pero wala naman silang kapayapaan, 'di ba? Wala naman silang joy. May mga ganon, no? Pero sa atin, ang daming benepisyo ng mananampalataya, 'di ba, sa Panginoon, no? Napakarami po nating benefits, no? Ibang-iba po tayo, 'di ba? As we continue to study
yung salita po ng Panginoon, napapagpala po lagi tayo, natuturuan po lagi tayo kung papaano isabuhay, 'di ba, yung buhay na ito. Paano natin pangalagaan, 'di ba, yung bawat minuto, yung bawat oras na meron po tayo. Si David, hindi siya masyadong matanda, pero grabe yung kanyang ginawa. Grabe rin yung kanyang mga sinulat. 'Di ba? May panahon pa talaga siya na na magsulat ng mga ganitong mga kagagandang mga panalangin, no? Kasi walang Facebook ng mga panahon na 'yan, no? Walang mga social media na kumakain sa sa mga oras, 'di ba na? So maraming mga Kristiyano ngayon, no, yung nasisira po yung oras dahil sa napakaraming panahon, 'di ba, na ginugugol po nila sa social media instead of praying, instead of studying, 'di ba, yung salita ng Panginoon. Oo, maganda kung talagang ginugugol mo yung panahon mo sa pakikinig, 'di ba? Kasi may mga naman ngayon, may mga apps naman ngayon ng hindi mo na kailangang basahin, pakinggan mo na lang, mas madali, 'di ba? Maganda kung gano'n, kung ginagamit yung social media for yung benefit, 'di ba, spiritually. Pero hindi kasi gano'n yung kaso ng marami, 'di ba? Nawa maiba po yung bawat isa po sa atin. So yun po mga kapatid yung ating lesson at i-rev po sa bawat isa. Ita-type po na lang po inay yung ating question. Salamat po.